Kung ang nanay tuwan-tuwa, ako naman sobrang saya. Um, this guy has muddy experience, maputik. But then again, hindi siya katulad ng baboy na pag ito'y pinaliguan mo, maghanap ulit ng putik. Diba? Ang hinahanap niya isang malinaw na putik. At nasumbongan niya ito sa Church of Bliss, Manila. Pray ng Panginoon. Imagine, unrehearsed, nag-practice pa kayo niyan? So, sabi ko sa kanya kanina, kaban ka ba? Sabi ko, no. With the Holy Spirit flow, sabi ko sa kanya. At huli na nga, nabulungan ko ito eh. At anyway, God is really good kasi kumikilos naman siya sa mga pusong dapat niyang i-capture. Ano. And yun nga lang, yung tuloy-tuloy si John, nag-intro, pero that's, ramdam pa rin naman natin. Pwede man tayo ka, kuya dyan, makita ka naman ng mga tao, gano'n ka, hindi, mas gwapo pa ako sa kanya. Bob, may fact. Anyway, pag-pray natin yung mga kapatiran natin na ang dahilan kung bakit sila nakarating dahil may banta ng bagyo, si Pipito, Pipita, ano? At signal number 3 daw yata. Kaya okay lang yun. Pag-pray natin sila na hindi sila masyadong apektado ng bagyong ito. But nevertheless, thank you doon sa Montalban people. At bagamat ang Montalban din ay isa rin yan sa mga alam niyo yon, alam natin Montalban ay prone din yan sa pero sabi ko nga, ang mga Kristiyano ay hindi kailanman dapat magpatigil. This is the day that the Lord has made. Kaya dapat ginawa ng Diyos, dapat wag natin siyang biguin. Dapat naroon tayong lahat. Amen? Sabi mo sa katabi, kapatid, ngiti naman dyan. Ayan, smile naman. Okay, so sa umagang ito, medyo last Sunday, sino yung kumanta last Sunday? Worship team? Meron doon akong naalaala bago ko sinulat yung aking outline na medyo yung nagtulak sa akin talaga na ituloy ko itong sermon na ito with regards to that lyrics doon, di 3 linya. At sino nakalala doon sa linya, 3 linya nakalagay doon? God is unstoppable. God is unshakable. And the other one is, God is unchangeable. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago kailanman. Amen? That is the very nature of God. Now, dalawa pong kalikasan meron tayo. Una, the nature of men or the world, and the nature of God. Magkaiba. Ang kalikasan ng tao madaling manghina. Ang kalikasan ng tao madaling bumagsak. Kunting problema. But the nature of God cannot be broken. Nandyan siya lagi. Amen ba? Close your eyes and let's pray. Lord, thank you so much again for today, Lord, and may your word be like a double-edged that will penetrate even the dividing soul and spirits, bones and marrows. And let it teach us, Lord, our heart, upang makapagpatuloy kami ng kaalaman na nagmumula lamang sa iyo. And I rebuke and I cancel any attempt of the devil to distract this gathering. You allow the Holy Spirit to come and saturate this place and fill the temple with smoke, Lord. Thank you, Jesus. We dedicate this gathering to you, Lord. In Jesus' name.
Amen. So ang title po ng ating sermon sa umagang ito, based doon po sa ating kinanta that unshakable God is the unchanging God. Meaning, yung hindi kailanman binabago ng Lord kung ano ang kanyang panukala sa buhay mo. He is not a changeable God. He is an unchangeable God. Amen? Dito ko natutunan talaga na ang tao daming pagkukulang. Ano? Ibang pabago-bago ang isip. Pero ang Diyos hindi. And today, I'd like to read James chapter 1 verse 17. I will read it in New International Version and in Tagalog. Okay? This will be our text for today. Okay, nandiyan na ba? Okay. So in James chapter 1 verse 17, ito ang sabi ni Santiago, that every good and perfect gift is from God. Sino niwala doon? Amen. Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like a shifting shadows. In Tagalog, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago. Listen. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagya na pagbabago. Ni bahagya na pagbabago. Amen ba? Pwede bang tumayo ka, Kuya RJ? Tayo lang. Ang gagawin na ilustrasyon. Ang sabi rito, God doesn't change like a shifting shadows. Nasaan ang anino mo ngayon? Anino? Lipat ka rito. Nasaan ang anino mo? Nandoon. Nandoon ang anino mo. Mga kapatid, ang shadow natin ay pabago-bago. Alas 12 ng tanghali, okay, salamat ako dyan. Sinong nakaranas na 12 o'clock katindihan ng init? Hanapin mo ang anino mo, wala. Di ba? Kasi nandito yung tutok na. Pero hanggang oras, habang ito ay naging hapon, tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Nag-iba ang posisyon ng anino. But not like God. God is not shifting, hindi nagbabago ang Panginoon natin. Kung sabi niya sa iyo, ito ang plano ko sa iyo, ito yung aking gusto mangyari sa iyo, kaya yan pasasaganahin kita, hindi nagbabago ang Panginoon sa kanyang sinabi sa iyo. Amen. 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 Pasasaganahin ka. Kung sinabi ng Panginoon, gagaling ka sa iyong karamdaman. Amen. Hindi nagbabago ang Panginoon sa kanyang sinabi na ikaw ay hindi gagaling. Gagaling ka. Amen. 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 Sa Tagalog, ganda nito eh. Ni bahagya man. Ni bahagya. Hindi lang nagbabago kung hindi. Bahagya. Ano ba yung translation? Bahagya. Ni hindi inayuta. Not even inayuta of changes. Di ba? Hindi kailanman nagbabago. Bahagya. May bahagya siyang nilagay. Mike, please, medyo bingi yata ang mic. Thank you. Okay ba ang mic? Okay, sige. Gusto ko kasi magandang boses ang dating ko sa inyo. Ang araw din naman mo. Okay, so alam naman natin that season changes also, no? Sa Pilipinas, ano ang season natin, sinakaalam sa atin? Ilang season? 2. Dry season and rainy season. Actually nga, nakakabay rainy season. Ito ngayon natin eh. Kasi magdami-daming Christine, Opel,
Pipito na naman ngayon. Ba't kaya hindi pipita na lang? Sinong may pipitong pangalan dito? Wala naman ano. So, it changes. Ang season natin hindi permanente. Di ba? Sa western part of the globe, meron silang 4 na season. Sino nakakaalam nun? Winter, spring, summer, and fall. Alam mo yata ang kantang yun. Winter, spring, summer, and fall. Diba? Alam na alam nila ang kantang yun. Alin natin? Yun po yung 4 na season sa western part of the globe. No? Meaning that it changes yearly. No? But the good news is, although everything changes, God is an unchangeable God. He will not change a bit. Yesterday, today, and forever, ang salita niya ay the same. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. It shall remain. Ano ba ngayon ang gusto mong mangyari sa buhay mo ayon sa kalooban ng Lord sa'yo? Kanina nag-uusap kami, tinanong ko siya. Sabi ko, may girlfriend ka ba? Wala po eh. Kami break lang namin, naging dahilan ng aking pagbagsak. Yes. No? At sabi pa niya, sinabi niya na, sinabi daw ng kanyang tatay, na mayapa ng tatay niya, tama ba? Na mag-asawa ka na, tinutulak pa siya eh. Nakasawa ka na. Sagot naman nito hindi pa ako handa at wala pang binibigay si Lord. Aba, tama yun. Di ba, no? Because right now, I am telling you, God is an unchangeable in His plan for your life that you will be getting married in His appropriate time. Amen? Sino rito ang may mga negosyo? Ang may mga hanap buhay? May mga trabaho? Believe me, hindi bibitaw ang Panginoon sa kanyang makalooban para sa iyo. Amen? Sino may estudyante rito? Taas ang kamay, dali, bilis! Ay, yan. Yan. Tandaan nyo ito. Ang Panginoon ay hindi bibitaw sa kanyang kalooban sa inyong mga estudyante. Amen? Magmamarcha kayo na merong medal. Sabihin mo, Amen. Amen. Ano gagawin mo pag may medalya ka na? Nanay, tatay, ano yan? Hindi. Dapat, Lord, this medal is for you. Because without you, this medal is nothing. Amen ba? Give the glory to God. Everything that you do it all for the glory of God. Lahat. The love or the good gift, the perfect gift of God comes from above, sabi ng Bible. Going down to the Father of the heavenly lights, dala ng Panginoong Jesucristo. And every word never change. Katulad ng anino ni Kuya kanina, nandito siya nakatayo. Paglipat doon, ang anino niya ay nagbago. My question is, ikaw ay pabago-bago ng kaisipan. Ayaw ko na mag-church. Ayaw ko na sa pastor. Ayaw ko na kay Mrs. Maghanap na naman ako ng iba. Ay, naku, huwag naman ganun, ha? That is the world. It changes and changes every time.
Pero just hold on to God, kopyahin natin ang gusto ng Panginoon na dapat katulad niya, hindi tayo pabago-bago ng isip. Amen! Kung ano yung gusto ng Lord, gawin mo. At ang gabay at pagpapala ay tatanggapin mo, Chuck. Huwag ka lang susuway sa Kanya. You know, I have so many chances of trust. Managana buhay ko, kaming dalawa. I have a good business. Pero hindi po yun ang gusto ng Panginoon. Kaya I leave it all. Kahit wala akong sasakyan, wala akong bahay, walang pera. Okay lang. Pero praise the Lord. Ha! Ha! Kasi I am already 37 years old and He keep on blessing, strength. Ba't kayo tumatawa? Ha? Baligtarin na lang ninyo. Pupuli po. So, di ba? Praise the Lord. People changes, but God is an unchangeable God. Now, may 26 minutes pa ako. Pwede bang takpan mo muna yun? Okay. Now, may pinaalaala lang ang Panginoon sa ating tungkol sa pagiging unchangeable ng Diyos. Okay? He is an unshifting God. Hindi siya kailangan nagbabago. Una, God is unchanging in His promises. Hindi kailanman nagbabago ang pangako ng Diyos para sa inyong lahat. Magaling mangako ang Lord. Sino rito ang madalas mangako tapos hindi naman natutupad? Meron ba? Si Mister, may pinangako bang bagong damit, bibilihan kita pag sweldo, tapos wala naman pala. Nasa pintuan ka na, hinihintay mo na si Mister. Pagdating. Di ba? No? Sino rito ang nangako na hindi na nakatupad? Diba? Dapat po, kung ano man ang iyong promises, dapat po atin pong gawin. Sabi ng Bible, never promise if you cannot fulfill it. Huwag kang mangako kung hindi mo kayang tuparin. Amen? Bakit pag hindi mo tinupad, sama ng loob, pagmumukmok, away, magulo? Kaya kailangan, bago ka sumagot, oo, promise ko yan, pag-isipan mo muna kung kaya mo. It's either yes or no. That's it. Amen? Amen. Para wala ng problema. Okay. So number 1, God is an unchanging in His promises. Lahat po nandito ka ngayon, pinanganak si Jesus because it start with a promise. Amen? He promised to Abraham and Sarah that they will be having a son despite of old age. Amen? It started with the promise. Ang nangyari, nagkaroon ng anak. Because God is really holding on to His promise. Amen? Mga kabataan, minsan, sasabihin mo, nangyari na ito sa akin, sabihin mo, nayayaan mo pag, ang mataas ang marka ko na, pag-graduate, hayaan mo na at ako na bahala sa inyo. Di ba? Nani naman, todo na. Pag-graduate, hindi diploma ang dala, asawa. Huh? You know what? You know what? Pangako ko rin yan sa aking mga magulang. Okay? When I was in college, graduate ako, 70, tagal na, 70. Nakareceive ako ng call mula sa US Naval Base in Subic. US Naval Base. Kasi hilig ko talaga noon mag-Navy, overseas. No? Ingit na ingit ako sa mga Navy na naka-cap dito, gano'n. But, mahabang kwentuhan.
Hindi nangyari. Matutuwa kaya ang magulang ko noon? Hindi, no? Kasi pinagmamalaki niya, anak ko, yeah, US Navy. Anong araw, US Navy, sikat na sikat. Di ba? Sasakay ka ng barko. Yung pala, pag nandun ka sa loob ng barko, magtitil-til ka lang ng kalawang. Maglalangis ka lang pala ng mga kanyon. Huh? So anyway, wala. Ang nangyari. Ang promise ko sa magulang ko, it all goes down the drain. Kaya ang mga mukha nila, bagsak ang panga. Huh? Lesson is this, never promise na lang. Kung hindi mo kaya. But if you know and you know that that promise is being guided by God, promise it. Yeah. Amen? Never promise on your own, Lord, tama ba itong pangako ko? Because when I promise this, with your guidance, sigurado ako that I will deliver that promise. Amen? Don't you know, kung bakit ikaw ay narito ngayon, naging Kristiyano ka, because everything starts with a promise. Amen? Amen? Amen! Patunay, Isaiah chapter 7 verse 14. You read it. Isaiah chapter 7 verse 14. Okay? Ito ang kanyang promise eh. It always starts with a promise. Ang sabi rito, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will be with a child and will give birth to a son, and you will call him Emmanuel. This is a promise. It starts everything with a promise. 700 years pa natupad ang kanyang mga promises. And then comes the promise of salvation. Ang pangako ng kaligtasan ay natupad. Amen! Si Jesus ay dumating, ipinako sa cross, pinahirapan, nilagyan ng crown, tinusok sa tagiliran, namatay for our salvation. It started with a promise. And then, it lasted. The death of Jesus Christ. The bringer of salvation. Amen? Kaya nga kung malaala mo, yung nakadipa na sa cross si Jesus, medyo nahirapan ang huminga. Sabi niya, Father, into thy hands I commit my soul. Naalala niya? And then, in his last breath, sabi niya, it is finished. Amen? It is finished. You are now saved. Salvation is yours because of that unshakable, unstoppable, and unchangeable God. Amen? Pwede ba? Palagpagan naman natin si Lord kung masaya ka. Are you learning? Sabi natututo. Kaya nga, God is a good starter. And God is a good finisher. Dapat po ganun din tayo. Amen? Amen. Kung ano ating pinasimulan, tapusin mo. Amen. Hindi yung, halimbawa lang, nag-put up ka ng Bible study dyan. Sinin mo, tinigil mo, kasi nga, kunti na lang kami. Hindi po eh. Tuloy-tuloy yan. Amen. Hindi yung ang atin lang sa iyo ay lilima sa service. Tigil mo na. Ayaw ko mag-treat ng pukunti ang tao. Gusto ko marami pumapalagpak sa akin. Hindi yun. You must be a finisher like what Jesus has done. It's not a shifting shadows. It's unchangeable. Kaya sabi mo sa iyong katabi kapatid, be unchangeable because God is unchangeable. Amen? Sino na rito ang, ako ang dami ko talagang broken ang heart dati. Di ba ang broken promises will result to
a broken heart. No? Kasi pag nangako ka sa iyong syuta, sa iyong girlfriend, magpapakasal ako sa iyo. Oo. Then all of a sudden, nawala ka, broken-hearted, broken promises. Tapos, yung lalaki, after 1 week, magkakamot sa kanyang katawan, ng kanyang katawan. Sabi niya, pinakulam yata ako. Nasaktan. Kaya, iwasan natin mga kung ginita natin kayang gampanan. Si Lord, pinakita niya yan eh. Di ba? Na kaya niyang gampanan kahit mamatay siya. Romans 5:8, ano sinasabi doon? God demonstrated His love that while we are sinners, His Son died for us. See, pinakita ng Panginoon, pinadama niya ang pag-ibig niya sa atin. Turo mo yung katabi, kapatid, pinadama ng Lord ang pag-ibig niya sa iyo. Na habang makasalanan ka, namatay si Jesus doon sa krus. Amen? Because ni Bahagyaman, hindi nagbago ang kanyang pangako. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang magbabago, ha? Wag. Mag-alam ka pa kay Lord. Magpagamit ka pa kay Lord. Huwag kang atras. Huwag kang magbabago. Gusto ko yung ingay ni ate mo. Gusto ko yung mga ganyan. Okay, don't you know that when you break the promise, you're hurting God? Nasasaktan natin ng Lord kapag hindi ka marunong tumupad sa pangako mo, di ba? At hindi lang yun, pati sarili mo, sinasaktan mo. Amen! Amen? Amen! Masakit sata sa sarili. Bakit kaya hindi ko natupad yung pangako ko, di ba? Akala mo ang Diyos lang ang nasaktan. Hindi, pati sarili mo, sinasaktan mo. Hallelujah! Please, don't be a changeable Christian. Changeable ka ba? Promise. Promise. Amen! Amen! Pwede bang tas mo kamay mo? Promise. Hindi ako magbabago. Amen? Amen! I like that. Hallelujah! Woo! And then, pangalawa, ito. Reminder for us on why the Lord is unchangeable. God is unchanging in His plan. Hindi nagbabago ang plano ng Diyos para sa iyo. Plano ng Diyos, mananagana ka sa hanap buhay, hindi nagbabago, pasasaganain ka niya. Hallelujah! Kung kayo, ang plan niya sa inyo magtapos sa pag-aaral upang matulungan yung mga magulang niyo at mag-share kayo sa church, hindi magbabago ang kanyang plano at kayo gagraduate. Student, where are you? Okay? Amen. Wow. What more can I say? But remember this always. Kung ano man ang plano ng Lord sa iyo, sa wagay ito, ano bang alam mo ang plano ng Lord sa buhay mo? Lord, wala na kasi ako'y matanda na, 73 na ako, o 80 anyos na ako. Oh no, don't say that. Hallelujah! Di ba? Don't stop dreaming. Amen! Amen! No? Hindi porke ikaw ay may edad na matanda na wala ka ng silbi. Ang Diyos may plano sa ating lahat at hindi na yan mababago.
Kung si ate magpapastora, kung siya magpapastora, kung ikaw magpapagalit, kung ikaw maging kabahagi ng worship service, hindi magbabago yan. Tatayo ka dito at pupurin mo si Lord. Amen. Amen? At kung ang plano ng Diyos sa atin ay mag-multiply, magkapagtayo ng mga connect group, God will not change His plan. Mangyayari at mangyayari at mangyayari at mangyayari at mangyayari ang lahat ng yan. Dahil yan ang sinabi ng Panginoon. He is not a shifting shadow. Yeah. Amen. Anong plano mo sa buhay mo? What's your plan? Lahat tayo ay may plano, but be sure that the plan is according to the will of God. Amen? Hallelujah. I remember akong nag-take ako ng ilang oras lang sa flying school in Cebu. No? At doon ko nalaman na mayroon palang every time ng isang eroplano ay lumilipad mula sa airport patungo sa destinasyon, mayroon tinatawag na flight plan. Flight plan. Yung flight plan na iyon na binibigay, dapat wag siya talagang mag-divert doon. Doon siya dadaan talaga. Ang piloto. Susundin niya yun. Dahil kung hindi, may mga turbulence ang mararanasan doon, mga air package mararanasan, at marahil kung may bago-bago ka pang pasahero niyan, atakin ka sa puso. So there will be a flight plan. Good news is, ang Diyos may flight plan for you. Amen. Hallelujah. Amen! Meron po siyang flight plan sa buhay natin na hindi ka makaranas ng turbulence, gulo, Amen. problema sa ating buhay. Sabi mo nga sa iyo, katabi, may flight plan si Lord sa iyo. Di ba? Na maliban doon sa aeroplano, ang barko meron din. May tinatawag na navigational route or navigational plan. Doon lang siya dadaan ng barko, ng piloto. Kasi dapat mag-divert. Kitang-kita yan sa report nila yan pag nag-report. Nag-divert sila. Bakit ganon? Kasi there are sandbars. Kung hindi ka susunod doon, may mga mabababaw na mga sumadsad ka doon. Sandbars ang tawag doon. Mga kapatid, marami tayong sandbars na pinagdadaanan. Amen. Ayaw ng Lord na sumadsad ka sa mga problema mo. Hallelujah. Amen? Amen. Ang plano ng Lord, tuloy-tuloy lang ang biyahe mo. Amen. Papunta sa church. Amen? Amen. God doesn't want you to hit the sandbars. Amen. Amen. He wants your navigation to go smoothly and arrive at your destination. Hallelujah. Look what happened to Titanic. Kala sa Titanic. No? Titanic, yung palabas sa Titanic. Actually, hindi yun ang kanya ruta talaga Papuntang New York, shortcut. Bumangga sa? Saan? Yellow. Diba? Lumubog. Kasi, he diverted their plan doon sa plano ng ship captain, ng port captain. Ganon din tayo. Doon na divert the plan of God sa buhay natin. Amen? Amen. Isang palakpak kay Lord. Kasi alam ng Lord ang plano niya sa atin. Yes. Why should you be afraid? Jeremiah 29:11, malinaw Amen. For I know the plans for you. You see, makita mo, take note Alam ko ang plano ko sa inyo. Ba't pa nangingibabaw ang plano mo sa buhay mo? Amen. Amen. Hindi. Basta ako may sarili akong plano. Di ba? But sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you. Alam na niya ang plano niya sa iyo. Ay ikaw, yabang-yabang mo. Hindi. Mag-asawa ako kaagad. Nag-asawa. Nabuntis. Iniwanan. That's a plain example lang, no? Di ba? For I know the plans I have for you, not to harm you, says the Lord. To give you hope and
future. You see that promise? Ang ganda. Amen. Hindi po pwedeng, for I know my plans I have for me. Hindi po yun eh. No! For God knows what He plans for you. Not to harm you. Hindi ka bibigyan ng problema sa mga pangako niya. Sino itong gusto mag-prosper? Amen. Wala yata eh. Tatlo lang narinig ko. Hallelujah. Basta ako magtaas ng kamay. Spiritually. Amen? Sino rito ang gustong magkaroon ng magandang kinabukasan? Amen. Hallelujah. O diba? For I know the plans I have for you. Alam ko na ang gusto mo. You want a better future? Nakamarka yan. Amen. Amen. You want a good life? Nakamarka yan. Yeah. God is not a lying God, please. Amen. Hindi siya sinungaling. Totoo yan. Mangyayari yan. Yun lang taga-kingdom of Jesus Christ sa sinungaling. Eh, nanas punta ako doon. Sorry, Lord. Sorry po. Sorry po. Hindi tayo yan. Sa- Hallelujah. Sabi ng nanay sa kanya, anak, nak, pag nag-asawa kayo, mag-igwapo naman ha. Hallelujah. Kasi, papangit natin sa pamilya. Maitim tayo, pango tayo. Eh, malahian ako, tanong mo, gwapo. Ay, natakot ang anak, sinunod yung ama. Naghanap nga ng gwapo. Doon sa kanto nila may nag-iinuman. Gwapo nga, mistiso nga, pero walang trabaho. Inatos ng anak kasi sabi ni nanay. So what happened? Inakit niya. Kasi may pere mo pa. After 1 month, nawala yung sila lalaki. Di ba? Bakit? Hindi naman yun ang plano ng Diyos para sa babae. Hallelujah. Amen? Do not rob the Lord with His perfect plan for your life. Huwag nating pagnakawan ang Diyos sa kanyang mga magandang plano sa iyong buhay. Amen. Amen! Sabihin mo, mas masarap itong ganito. Masaya tayo sa mga board natin. Ano? At the same time, natututo tayo. Sino natututo? Ay, hala, isa lang natuto. Hallelujah. Sino natututo? Nasa kamay. Oh, di ba? Woo. And then, it will bring me to third point. Reminder for us why God is unchanging. Yung una, ano yun? Amen. God is unchanging in His promises. Kailanman na hindi nagbabago ang kanyang pangako sa iyo at sa ating lahat. And God is unchanging in His plan for your life. So do not divert from the plan of God. Otherwise, Hallelujah. you will go down the drain. And number 3, God is unchanging in His commands. Hindi nagbabago ang utos ng Panginoon para sa ating lahat. Amen? Kung sinabi ng Panginoon na ikaw anak, balang araw tatayo ka, kakantahan mo ako. Amen. Amen? Hindi nagbabago yan. Utos niya yan eh. Sabi ng amo sa kanyang katulong, Iha, bilano nga ako doon ng isang mantika na ang tatak ay minula. Inutusan niya. Ayan, pagbalik, ibang tatak, kanula ang nabili. Ay sabi ng tatay, hindi yan ang gusto ko. Pag sinabi ko, yun ang bilhin mo, balik naman ang katulong. Pagbalik, hindi naman minulang dala. Anong dala? Spring oil. Ay sabi ng amo, hindi yan gusto ko eh. Gusto ko talaga minola eh.
Amen? Amen. Ganun ang tatay natin eh. No? Ayaw niyang sinusuway niya ang kanyang mga utos sa atin. Amen? Pag sinabi niyang, go to the whole world and preach the gospel to every nation, dapat po, huwag tayong sumuway. Matthew 28:19. All authority in heaven and on earth has been given to me by the Father. Therefore, go and preach the gospel to every nation. Amen? Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching of all my laws. And I will be with you, and I will be with you till the end of time. Amen. The reason why God is not going with us, kasi hindi tayo sumusunod sa kanyang mga utos at panukala. Tatanungin kita ngayon, ilan na ba yung nadala mo kay Lord na kaluluwa? Hallelujah. Ilan na ba? O sino na ang nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon? Taas ang kamay. Please, taas ang kamay kung nandiyan ka. See? Ano ang naramdaman mo pagkapag nag-win ka ng soul? Ang saya. Saya. Di ba, no? Amen. Kasi you fulfill the command of God. That every soul that repents, heaven, angels of heaven, is rejoicing. Amen? Amen. Do not break that command. Kumayo ka, kapatid. Yes, hallelujah. Magdala ka ng kaluluwa ka sa Panginoon. And then, sasabihin niya, this is my good and faithful servant. Yes. Come. I have prepared something very good for you. Join me. Yay! And we'll dine together. Yay! Palagpagan natin si Lord. That's in Mark 28:19. You know? Isa yun sa mga dakilang utos ng Lord na dapat natin sundin. In Mark 16, pwede mo pakilagay dyan. Ito pa. Yan. Pakibasa lang, sabay-sabay tayo mga kapatid. Ano sabi dyan? Will be condemned. Yan. All these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak in other languages or tongues. Amen? And then they will drink poison. At hawakan niya yung, ano pa, karga dyan. When they drink deadly poison, if not hurt them at all, ito na. Basahin natin yung panghuli. They will. They will ease the hearts and they will people, and they will get well. Amen! Amen. Hallelujah. Pwede bang basahin natin ulit sabay-sabay yung panghuli? They will praise the Lord. Sige nga, lakasan natin. They will praise the hearts of the people, and they will get well. Amen. Pastor, nag-pray na ako sa kanya. Kala kinakabahan ako eh. Baka hindi gumaling. Malinaw ang promise ng Lord. Amen. Hallelujah. Amen. You lay down your hands into the sick people and they will get healed. Ano yan, di gumaling. Pag di gumaling ngayon, okay lang. Ang mahalaga, tumalima ka, sumunod ka sa utos ng ating Panginoon. Amen. And God will take care of the rest. Amen. Amen. A long time ago when I was a new Christian, I was requested by isa sa mga kapatiran natin, pastor na pala nga yata ako doon, no? Na meron siyang kapatid yata na nandoon sa San Lazaro, may lang problem. Or in short is TB, hindi TV. TB. And then, pinuntahan ko to pray for that, sa kanyang kapatid. At malayo pa lang ako, nakita ko na yung bintana ng, alam mo, private, public na hospital. Ang unhealthy yung
surroundings, nakita ko na yung pasyente. Actually, tatlo sila doon. May dalawa doon na may sakit din. Wala akong mask. Kasi hindi pwede pumasok doon, walang mask. Yan pala kasi, alam mo yung ganun sakit, nakakahawa yun. Airborne yan. Lord, with boldness, Lord, I will declare your name. Bahala ka sa akin. Susunod ako sa iyo. Pumunta ako. Pagpasok ko, nakita ko yung mga, huwag na kayo, hindi ko nasabihin na, pag mahinang bituka, diyan dyan yun. So I prayed for ng kapatid ng aming membro. I declare his lungs to be replaced with the brand new lungs. And no more sickness. I cancel the sickness in Jesus' name. Habang ako nagpipray, yung dalawa nakikinig pala. Bagamat hindi nagsasalita. And you just can feel the tears that comes from their mouth. Next sila. And so, pagkatapos ipag-pray, inerect lang ng Holy Spirit to pray for them. Sabi ko, okay lang kung hindi na kayo makasagot, okay lang kung tahimik na lang kayo, mahirapan na huminga. Ipakita niyo sa mata o sa ulo kung naintindihan yung aking panalangin. So, I pray for them. Habang ako nagpipray ng surrender sa Lord, doon na. Hindi nagsasalita. At Amen. Amen. Diba? Meaning, sinuko nila ang buhay nila sa Panginoon at that very moment. The crucial moment of their life. So ito na. After 3 days, ang sabi ng kapatid, Pastor, lumabas na yung kapatid ko. Okay na eh. Medyo sa bahay na lang magpapagaling. Praise God, no? Diba? Tapos nung pinuntahan ko yung kanyang kapatid, sabi ko, yung dalawa doon. Sabi niya, Pastor, patay na. Namatay yung dalawa. Nalungkot kaya ako? Medyo may lungkot. Kasi ang mga naiwan. Pero masaya ako lalo na. Bakit? Kasi naagapan natin sila. Amen. Di ba, no? Naihabol natin ang kaluluwa nila. Amen. Dahil yan sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen? So when God commands you, do it without any hesitation. Kasi God will never put you to shame. Hindi ka niya ipapahiya. Matthew 28:1, sabi rito, if you fully obey the Lord God and carefully follow all His commands I gave you today, the Lord your God will set you high above all nations. Amen? Hindi ka magtataas sa sarili mo. Hindi ikaw. Wala kang karapat itaas ng sarili mo. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Amen. Hallelujah. Amen? If, may if eh. Yeah. You fully obey the commands of God. Ay, ako nagpagaling yan. Pwede sa akin. Hindi ko magpagaling. Hindi. No? Give all the glory to God in everything that you do. A changeable person is a double-minded person. Niwala kayo doon? Double-minded ka ba? A changeable, bago-bago ang isip na tao ay double-minded person. Matuwa ko na sinabi ni Billy Graham, sabi niya dito. Ewan ko mag-take note kayo. Sabi niya rito, the double-minded person is unstable in all his ways. What do you think ba? The double-minded person is unstable in all his ways. They want their one foot on heaven and the other foot on the sins of the world. Yung mga double-minded daw, gusto nila yung kanilang paa nakaapak sa langit. Ang isa naman, doon sa kasalanan ng mundo. Their mind is unstable. Tanong ko lang, saan ka dito? Are you unstable? Hindi naman, no? So yung dalawa dapat na paan na yan, dapat nandito yan sa Panginoon natin. Not to the saints of the world that this is. Oh, masaya siya ganun. Okay. Last verse and in closing. Pakilagay lang dyan yung James 1:7 and 8.
A tangible a person is a double-minded person. This person is unstable in all his views. Nandiyan ba? James chapter 1, verse 7 and 8, pakilagay, meron ba dyan? Wala. Last verse and closing. Tayo natin, kasi maganda yung closing verse na ito. Para doon sa mga double-minded person, bago-bago ang isip. Okay. Alright, andyan na. Pwede bang pakilagay sa Tagalog na lang, paki-search lang sa Tagalog yung James 1:7 to 8. At I will read it na lang. Andyan ba? No? Andyan? Okay. Kaya? Okay, break muna tayo. Kakanta muna ako. Naalala ka tuloy yung salita, wag na lang. Di ba sino kala niya? Ay, wag na lang. Sino kalala dito? May isa tayong kasama rito na masipag. Wag na lang. Sige, kantahin ko yan. Wag na lang. Alam niyo, wag na lang. Simbolo yan ang pabago-bago ang isip. Di ba? Okay, nandiyan na. 1, 2, 3. Kasi hindi ako naglagay dito sa aking... Okay? Okay, ayan na. Oh. Huwag umasang tatanggap. Umasa ka bang tatanggap ka? Oh. Nang anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Amen? Of course, alam mo, hindi tatanggap ng kahit anuan. Hallelujah! Kasi nalilito rin ang Lord kung ano ang gusto mo, ano bibigay sa iyo. Amen? Ay, wag na lang yung kotse kasi may bago pala ang kotse. Wag na yung bahay kasi may bago. Hindi po eh. Wag pa, bago isip. Sabi ng Lord. Gusto mo tumanggap ng blessing? Amen! Sinong gusto tumanggap ng pagpapala? Amen! Huwag pabago-bago ang ating isip. Pag natin tumayo. At kanina pa ako nag-zero rito sa aking zero. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hallelujah! Sino ang masaya? Sino natututo?